Magandang araw po sa lahat. Sir Rani ko po, nagbabalik na naman po para sa panibagong video na naman dito sa ating series tungkol sa ating motor Honda RS125 Fi po. Ang isi-share ko po ngayon ay tungkol po sa paghugas ng ating motor. Pero dahil quarantine po ngayon, naubusan po ako ng shampoo o sabon natin para sa motor. So ito na lang po muna yung aking gagamitin bilang sabon. Huwag na po nating patagalin to at umpisahan na po natin. So, ang unang-unang step po natin gagawin ay siyempre walang iba kundi basahin po muna natin ang ating motor. So, kung mapapansin nyo po, timba lang po yung gamit ko, no? Kasi sa labas po ako ng bahay naghuhugas at medyo malayo po yung gripo dito, sa CR po namin. Wala po akong access sa malapit-lapit na gripo. Pero syempre mas okay kung merong pressure washer. Nakakatanggal po kasi yun ng mga buhangin at alikabok na nakakapit sa ating motor. Lahat naman po tayo marunong maghugas ng motor. Pero kaya ko po ginawa yung video na to para mag-share po ng mga tips ko kung paano po ako maghugas ng aking motor. Mas maganda po yung medyo matapang-tapang yung ating sabon para yung mga langis-langis na nakakapit sa ating motor matanggal po. Kaya yung isang maliit na sachet na to, uubusin ko po ito sa kalahating timba ng tubig. Tapos kung mapapansin nyo rin po, dalawang timba po yung gamit ko. Ito po yung tips ko sa inyo, no? Kung bakit dalawang timba po yung ginagamit ko. Ang isang timba po na walang sabon, ginagamit ko po yan na pangbanlaw sa ating pamunas pag ipinahid na natin sa motor. Kasi posible kasing didikit yung mga alikabok sa ating pamunas. So ayaw naman natin na ikayod natin ulit yun sa ating fairings at magagasgasan po ang ating mga fairings, no? Alam naman natin parehas na pag mat po yung ating pintura, manipis lang po yung top coat na nilalagay dyan, kaya mas mabilis po itong magasgasan. At kung magasgasan po ito kahit mababaw lang po, kitang kita at halatang halata po yung gasgas. Ganito po yung ginagawa ko, pagkatapos ko po punas sa ating motor, pag medyo tuyo na po yung aking pamunas, ilulublob ko po siya sa aking pambanlaw na tubig, yung wala pong sabon. Tapos tsaka ko po ilulublob ulit sa tubig na may sabon, tsaka ko po ipamunas sa ating motor. Tapos paulit-ulit lang po, continuous process lang po, ganun lang po paulit-ulit hanggang sa matapos po natin na sabunan ang ating buong motor. Isa pa po sa tip na ibibigay ko po, pag naghugas po tayo ng ating motor, doon po tayo sa malilim na parte. Kasi pag once po na nasa ilalim tayo ng tirik na araw, mabilis pong matuyo ang ating sabon. At pag natuyo po kasi ito sa ating sa pintura po, parang puputi-puti po yung yung kulay ng ating motor pagka natuyo po na hindi po natin na banlawan at nakuha yung sabon. Para sa akin po yung magandang oras para maglinis po tayo ay yung oras na pasikat pa lang po yung araw, o di kaya sa hapon naman po, yung palubog na po yung araw para medyo makapatagal-tagal po yung pagtuyo ng sabon sa ating motor. So kahit na matagal po kayo magsabon, wala pong problema. Tsaka syempre lahat po ng kasingit-singitan po, hugasan po natin, kasi pag once na natapos tayo na may mga parte tayo na hindi na sabon, sayang naman po yung effort natin sa paglilinis kung may dumi pa tayo makikita at hindi tayo kontento sa ating ginawa. So ito na nga yun, itong parte na po na ito yung talagang makaka-encounter ka talaga ng alikabok na didikit sa ating pamunas na ginagamit. So napaka-effective po ng dalawang timba na gamit na may isang para sa sabon
at isa para sa pagbanlaw po ng ating pamunas. Tsaka po pala sa pagsasabon po, huwag po nating masyadong diinan po yung pagpunas po, pagkuskus po ng ng pamunas, Ah, light to moderate lang po, okay na yan. Hayaan po natin yung sabon at yung pamunas na gawin po nila yung trabaho nila. Kasi pagka masyado pong madiin yung ating pagkakapunas, may posibilidad po na makiskis po natin, makayod po natin ng ating mga pintura, at magugulat ka na lang pagkatapos mong magugas ay mga guhit-guhit po sa ating play rings. Tsaka kung meron po kayong mga suot na mga alahas, halimbawa mga singsing, relo, pulseras, ay tanggalin nyo po muna kasi hindi po natin maiiwasan na makayod po natin yung mga bagay na yan sa ating motor. Makakadagdag po din po yan sa mga gasgas po. Sa katagalan maiipon po yan at dadami. Pangit po tignan ng matte color na may gasgas po. Tsaka syempre po pala, isabay na rin po natin sa linis yung ating mga rims. Kasi lalo na pagbago po, pagka malinis po siya, kitang kita po yung kintab niya. Nakakadagdag din po ito ng ganda sa ating motor. Sa pagbabanlaw naman po, ang tricks ko naman po dyan, yung gagamitin ko na pagpapatuyo sa ating motor, sinasabay ko po sa punas yung pagbabanlaw po para yung mga sabon na madikit po ay mawala. So kahit na saglit mo lang banlawan, mga 2 timba lang yung pangbanlaw mo, talagang sigurado ka po na wala pong sabon. Kasi pag halimbawa na may sabon-sabon pa po na hindi na banlawan na maayos, ang pag nagpunas po tayo, bubula po yung ating pamunas. Pag natapos na po natin banlawan yung ating motor, ito na po yan ang magiging itsura niya. Kahit hindi pa po napapatuyo, makikita mo talaga na maganda ang magiging kalalabasan niya. Tingnan nyo naman po. Tapos sa pagpapatuyo naman, ang style ko ganun pa rin, mula pa rin sa taas pababa. Pero huwag natin kalimutan yung ilalim ng upuan natin, tsaka yung tangke, basa din po yan. Pero napansin nyo po, hindi ko na po sinama sa paghuhugas, kasi hindi naman po madumi yung lugar na to tsaka lagi ko naman po yan pinupunasan. So ang uunahin natin, ganun pa rin, bearings, mula sa taas papunta sa baba, paulit-ulit lang po hanggang sa matuyo po. So maganda rin po kasi nakakatulong din po yung araw sa pagpapatuyo po ng ating motor. Kailangan din po pala tuyong-tuyo po ito bago natin i-apply yung next natin na step, yung sa wax po. Maganda po kasi yung tuyong-tuyo, kasi ang wax po natin pagka hindi na po siya puro, pag nangaluan po ng tubig, hindi po ganun ka-effective, mas maganda talaga na tuyo siya at walang tubig para hindi po mahaluan ng tubig ang ating wax. Tsaka kung meron po kayong air blower, malaking tulong din po yan. Mas mapapabilis po yung session ng pagpapatuyo po kasi yung mga singit-singit po nito, may mga tubig pa po yan Pero syempre wala pa tayo niyan.
Kaya gagawin po natin, gagawin na lang po natin yung mga kaya po natin para masiguro pa natin na tuyong-tuyo po ito bago po tayo apply sa ating susunod na step. Sasalit ko. Edit ko ba? Habang tikla yung video. Sasalit ko. Sa YouTube. Panoorin mo. Panoorin mo din. Channel ko. Wala pa. Naisip ko nga siraan ko. So, eto na po yung magiging itsura niyan pagkatapos nyo po na punasan. Nakikita nyo po, no? Yung kulay niya po ay matte na matte talaga. Lumitaw talaga yung pagiging matte niya. Kung okay na po sa inyo yan, kontento na po kayo, pwede na po kayong dumiretso sa pag-tire block ng yung motor sa last step po. Pero kung ganito kasi, makikita mo po yung mga scratches yan. Kita mo mga scratches po. Makikita po yan pagka nahugasan po ng ang motor nyo. Pero wag po kayong mag-aalala kasi sa last step po, pwede po natin ma-lesson po yan. So, ito na po yung pagwawax po. Kung makikita nyo po, dalawang applicator pad po yung gamit ko. Yung isa po dyan, para po sa mga flaring, sa mga parting taas po. At ang isa po ay para naman sa mga part na maludumi. So, ganyan na po, konting wax lang po. Tapos, apply nyo po na pantay-pantay po. Siyempre, katulad pa rin po sa pagsasabon, ganun pa rin po yung process, mula pa rin po sa mga sa taas, pababa. Tapos, apply nyo po ng light to moderate pressure lang po. Huwag po yung masyadong pwersahin. Kasi, ganun pa rin po, baka lumikit yung alikabok sa inyong applicator pad, makakayod po yung pintura. Kung may mga tumutulo-tulong tubig naman po, punasan nyo muna, patuyuin nyo muna bago nyo lagyan ng wax para
ano po, makakasigurado po kayo na puro po na wax ang nailagay nyo. Kasi kung gantong wax din po yung gagamitin nyo katulad sa akin, tapos mahaluan po ng tubig, makikita nyo po na parang labnaw niya. Tsaka pag natuyo po, makikita nyo po na hindi po pantay yung paglalagay ng wax. Kung maaalala nyo po sa unang part po, hindi naman ganun kadumi yung motor ko. Ito po yung dahilan nun. Kasi pagka nag-a-apply po kayo ng wax, hindi po talaga siya masyadong kinakapitan ng alikabok. Tsaka isa pa po, ang ginagawa ko po kasi, pagka aalis po ako, bitbit ko po yung cover ng motor ko, tas tatakpan ko po yan. Pero nilalabas ko lang po yung mga parte na mainit katulad ng tambutso, tsaka yung gilid ng makina. Nilalabas ko lang po para sumingaw po. Tapos yung mga ilalim po nito, yung katulad sa sa ilalim po ng upuan natin, yung sa yung mudguard po sa bandang gulong, nilalagyan ko rin po yan. Ang napansin ko naman po doon, yung mga putik-putik po, didikit po siya pero napakadali niya pong tanggalin. Kaya sinasabay ko na po yung paglalagay ko po ng wax doon. Kahit na hindi naman ganun kakapal na wax, konti lang yung talaga, kahit na mapahiran mo lang, effective po. Hindi po basta-basta kinakapitan ng mga putik-putik. Kaya hindi po kayo mahihirapan na maghugas po sa susunod na hugas nyo po. Itong wax na po na ito, tatagal po ito ng mga 1 linggo mahigit. Pero tingin ko hindi naabutin ng 2 linggo. Mga 1 linggo po, okay na po. Kasi weekly po ako naghuhugas ng motor eh. Tapos pagka merong akong mapapansin na mga alikabok, mga dumi-dumi, hindi ko po pinupunasan, nahayaan ko lang po. Kasi pag tumakbo po tayo, pag nahanginan po yan ng malakas, mabilis ng takbo natin, kusa naman po siya natatanggal, hindi mo na kailangan pahirat. Kasi kapag pinunasan mo, baka yung mga alikabok na kumapit, yung pa yung kakayod sa motor mo, baka magasgasan pa yung motor natin. Tapos ito po, magkaiba po yung applicator pad na ginagamit ko sa mga parting madudumi po. At kung makikita mo, medyo madumi na rin yung applicator pad ko. Kasi yan po yung mga part na medyo madumi. Yan, katulad nyan. Nilalagyan ko yung ilalim sa may mudguard po banda, nilalagyan ko po. Yan po yung sinasabi ko na yung mga dyan, yung mga putik-putik, mabilis pong tanggalin pagka na-applyan nyo po yan dyan. Tapos, basta lahat po ng makikita ko, tingin ko kailangan, lalagyan ko. Pwede rin po kayo maglagay sa rim, pero ako hindi na po ako naglalagay. Kasi pag nilagyan mo po kasi yung rim, nasasayang po yung kintab niya eh. Nawawala po yung kintab niya. Kaya hindi na po ako naglalagay sa rim. Yung mga yung mga lugar na may mga pintura. Tapos siya nga po pala, okay din po siya sa rubber, sa mga step nut po. Okay rin po siya, maganda rin po siya. Sa mga nagtatanong nga po pala kung saan ko nabili itong wax, sa online po meron po. I-search nyo lang yung wax format. Makikita nyo po, marami po doon pagpipilian. Ito kasi 3 buwan mahigit ko na itong nagagamit eh. Tsaka nga po pala yung isang bote po na ganyan, kung parehas lang po kayo ng pag-a-apply sa akin, tatagal po yan ng mga 3 buwan, once a week po. So ito na po yung magiging itsura niyan pagkatapos po nating applyan. Ano pa rin siya, matte pa rin yung labas niya, pero wet look po. Parang bagong laging hugas ang itsura niya. Kung makikita nyo po, hindi talaga siya makintab katulad ng mga glossy na finish. Sakto lang po. Tas kung mapapansin nyo po, yung scratches na tinuro ko sa inyo kanina, hindi na po gaanong visible Pwede rin po ito sa upuan. Ako ang ginagawa ko po, yung 'di ba yung applicator pa natin, meron ng wax 'yun.
Hindi ko na dinadagdagan. Kung ano lang nung natira doon sa pinahid-pahid natin kanina, yun lang yung pinapahid ko sa upuan natin kasi hindi naman natin kailangan na damihan, ano. Lagi ang cameraman, tulog eh. Tsaka hindi po pala dudulas yung upuan nyo pag nilagyan nyo po nito. Tapos yung iba sa loob ng ng glue box, gano'n nilalagyan ko rin para wet look din po. Edit ko na lang. At ang last step po sa paghuhugas ko po, pag-a-apply po ng tile block. Sa pag-a-apply naman po ng tile block, yung lalagyan nyo po, yung gilid lang po ng gulong. Wag po yung yung parte ng gulong na in contact sa lupa o sa semento kasi dudulas po 'yan. Yung pinakagilid lang po. Kung stuck po yung gulong nyo, mapapansin nyo po yan, yung guhit po. Diyan lang po ilalagay. Huwag na po lagyan yung ibang parte kasi dudulas po yan eh. Baka madisgrasya pa po kayo, delikado po yan. Lalo na yung stuck na gulong nito, talagang madulas po. Pero hindi naman po madulas na kumakapit naman po. Nasa pag-iingat na lang din po. Sa unahan po, ganun din po. Huwag nyo, yung pinakagilid lang po. Meron po yung dyan, yung pinaka gilid niya po. Makikita niyo po yan sa gulong niyo po. Hanggang dyan lang po ang ipapahid nyo. Huwag nyo na pong sosobrahan. Papakita ko po sa inyo ng malapitan po kung saan po banda, hanggang saan lang po kayo maglalagay. So ito po, wag po dyan. Dito lang po sa gilid yan ng guhit po, mula sa rim hanggang sa guhit lang po. Yung rim wag nyo na rin pong lagyan kasi hindi rin po kikintab ng mabuti yan. Yan katulad yan. Yan po, hanggang dyan lang po ang paglalagay natin ng tire block. Ito na, magiging itsura ng ating motor pagkatapos po nating linisan at lagyan ng wax. So kung makikita nyo, parang bago lang So hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Kung may mga comment po kayo, suggestion, comment po kayo sa baba. Tapos sundan nyo lang po yung series na to at marami pa po akong ituturo sa inyo. Hanggang sa muli.